Sir John Vic, bakit hindi mo kinasuhan kagad? Pambira. Bribery ito eh. Hindi po ba mga kababayan? May nag-aalok 1 billion pagkatapos ganun lang ang sinabi mo, hindi mo man lang binabalaan o kaya kinasuhan? Kasi bakit hindi mo in-entrap? Kasi kaibigan mo. Hindi ba? Magkakakulay tayo Kasi dyan. pagka, di ba, bribery yan eh. Yo, Matinding panunuhol yan, panunuhol. Bakit mo pinakawalan? Bakit hindi mo hinabol? Bakit hindi mo hinayaan na mahuli? Oo. Ayun nga ang konklusyon ni Jen. Oo. Kayo-kayo lang yan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Talakayin nga natin itong Rimulya Brothers mga kababayan. Tinanggihan ang 1 billion alok para takpan ang flood control case. Ayan po. Basahin natin na yung report tungkol dito mga kababayan ha. Rimulya Brothers, tinanggihan ang 1 billion alok para takpan ang flood control case. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na inalok umano sila ng halagang 1 billion para matapos ang isang kasong may kinalaman sa flood control project. Sa panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Rimulya na may lumapit sa kanya sa pamamagitan ng isang intermediary at nag-alok ng pera para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Rimulya. May lumapit sa akin through an intermediary, nag-offer sa aming magkapatid ng 1 billion para matapos ang kaso nila, ayon kay Rimulya. Dagdag pa niya, agad nilang tinanggihan ang alok. Sabi namin, no deal. Nabigla ako ron. Sabi ko na lang, wag na. Hindi naman sinabi ng kalihim kung politiko o kontratista ang nasa likod ng naturang alok. Ang sabi ko naman, Sir John Vic, bakit hindi mo kinasuhan kagad? Pambira. Bribery ito eh. Hindi po ba mga kababayan? May nag-aalok 1 billion pagkatapos ganun lang ang sinabi mo, hindi mo man lang binabalaan o kaya kinasuhan? Hindi kaya... Kayo-kayo lang ito, Sir John Vic? O meron akong napanood na commentator sa isang programa sa social media, pangalan Romeo. Romeo yata pangalan nun. Romeo o Ronnie. Sabi niya, hindi anya sila inaalok. Sila po ang nanghihingi. Ganun ang sinabi. Bakit nagbanggit sila ng presyo 1 billion. Sabi naman nung nag-comment sa post natin, ayaw nila ng 1 billion. Ang gusto nila, 5 billion. Pambira naman ito. Mas maganda siguro mga kababayan panoorin natin itong video ito mula sa Net25 News and Information sa programang Sagalang Mamamayan mga kababayan tungkol dito sa usapin sa pag-alok ng 1 billion sa magkapatid na Rimulya mga kababayan. Ito panoorin natin.
Ang sabi ni DILG Secretary John Vic. John B. Cremulya, Oh. ang totoo niyan, may nag-offer ng 1 billion pesos sa aming magkapatid. Isipin mo yan. Wow. Isang Wow. bilyong piso Wow! para itigil ang investigasyon sa flood control project. Ba? 1 billion! Ano yan? Offer? Ano tawag doon? Special offer po ito. Special offer? May kasamang sabon. Ang sabi niya, Jen, may nagbanggit sa akin kung pwede raw. Oh. Sabi ko, wag na ako kausapin. Wag na tayo mag-usap kung ganyan lang. Tinigil ko na yung usapan. Aba. Ayan, isa daw mutual friend na malapit sa kanilang dalawang magkapatid Oh. ang nag-alok, nag-relay. Sino daw ang nire-represent kaya nun? Ayun ang problema. Sino ang nagpapatahimik, di ba? Oo. Kasi hindi naman po pwedeng may offer, pero walang nag-o-offer. Hindi po pwede yun. Oo. Sino? Oo. Dapat sabihin na ni Secretary John Vic. Yun nga. Baka mapasubo na naman tayo, bumalik sa kanila yan. Hindi kaya? Kaya nga. Kasi tahimik ngayon, di ba? Bakit kailang bitin-bitinin? Dapat Hindi, wala tsaka nang bitin. tahimik ngayon eh. Oo nga. Di ba? Sino ang mag-o-offer? Eh di ba naman kakampi din? Hindi, paano ba kakampi? Paano bang paliwanag doon? Ha? Ito. Ano sabi ba niya? In-inform pati daw ang Pangulo eh. Ha? It was a private meeting and I informed the President immediately what was going on. And ang sabi niya rito, and I said, okay, he knows it was bound to happen, but he acknowledged na tama yung ginawa ko dahil tumanggi na ako. Oh, Maano po ito? Mabigat na... kaya nga. Pero gusto natin malaman, sino kaya nagre-represent sa kanya? Ba't sino ba ang nasa likod nitong flood control anomaly na ito? Kaya nga, dapat matukoy mo kung sino. Oo. Kasi kung ito ay nag-o-offer ng 1 billion, hindi malamang guilty yun, di ba? Yun na nga. At saka meron siyang possibility, halimbawa lang, na tinanggap yung 1 billion, Oh, ma-absuelto ito dyan. totoo. Mapapawala sa ano siya. Di ba? Oo. Kung ikaw mag-o-offer, ibig sabihin, sigurado kang hindi ka sasabit. Siyempre. Hindi po pwede na mag-o-offer ka, pero alam mong malakas ang ebidensya sa'yo, di ba? Mahirap yun. Siyempre. Oh. Ang tanong ngayon, sino? At bakit sa kanya mag-o-offer? Oo. Oo, sa magkapatid daw eh. Sila magkapatid na. So, sabi, tag 1 billion sila. Ang ganun bang offer? 1 billion, hati na siya. Tag 500. Hati pa. Oo. Ama, 1 billion offer eh. Maliit. To quiet down. Ha? Hindi kasi kung... Quiet down. Kasi kung aalagatain mo at isipin mo, teka, sino ba makasangkot dyan? Ayun nga. Sino Diba? ba? Saldico. Oh. Sino ba itinuturo? Speaker. Oh. Yung mga senador. Oh. Sinong speaker? Congressman. Ha? Boji D? Hindi, yung dati. Yung dati. Speaker Mitra. Yung dati. Diba? Ay, di ba? Ay, di mga... Hindi naman pwede sabihin mong yung mga kontratista kasi talagang ang daming ebidensya laban sa kanila, di ba? Hindi mo talaga maipapatahimik. Sa halip na iareglo nila, di doon na sa dulo nila iareglo. Totoo. Parang ano ito, Kasi kung may mag-offer it, mukhang, kasi tinutumbok na investigasyon, mukhang ombudsman. sila-sila eh. Di ba? At saka DILG, di ba? Hindi ko masabi yung gusto ko sabihin eh. Di ba? Napakasela na itong issue na to kasi. Ako, alam mo, minsan nagpapalutang si Secretary. Ito nga akong may pupuna ko kay Secretary John Vic eh. Marami pinapalutang na minsan bumabalik sa kanila yung ano eh. Bubumerang. Nagbubumirang sek. Sa Parang halip nga na magpagaan, Oo. magpalinaw, o kaya mas ang tawag nila dyan, parang nagpapa-good boy ka, good looking eh, di ba? Tama. Oh. Lalo ka napapasama. Nagpapapogi ka dapat eh. Ang nangyayari tuloy, mukhang hindi magandang nangyayari. Bumabalik po eh. Kasi siyempre, magtatanong ang tao. No. Kasi sa halip na matuwa yung tao na in-expose mo yung ganyang panunuhol sa'yo, Oo.
nagkakaroon pa ng nalilito pa yung tao dahil sino ba yun? Oh, yun nga. Oh, pero pagka sinabi ni Secretary Remulla yan, kung sino yan, Oo. abay, yun. Doon nahanga ang tao sa kanya. Ako, hindi kontra politika yan. Siyempre, hindi naman gagawin ng kontrapolitika. Hindi kontra, hindi nila kalaban sa politika yan, Chuck. Bakit? Bakit mo nasabi? Kasi sila nasasakot sa usaping ito. Di ba? Di ba? Oh. At saka, pagka kontra-politika, magagamit mong weapon yun. Chuck diba? yun, no? I-entrap mo yan. So, ibig sabihin, bakit hindi mo in-entrap? Kasi kaibigan mo. Hindi ba? Magkakakulay tayo Kasi dyan. pagka, di ba, bribery yan eh. Yo, Matinding panunuhol ka- yan, panunuhol. Bakit mo pinakawalan? Bakit hindi mo hinabol? Bakit hindi mo hinayaan na mahuli? Oo. Ayun nga ang konklusyon ni Jen. Oo. Kayo lang yan. Hindi yan kalaban sa politika. Kaya nga. Iba yan, ano? Oo nga, ano. Oo. Mukhang yari tayo dun. Mukhang nagkamali na naman tayo dun. Mukhang parang ba sinabi niya dun sa... Nag-group effort tayo dyan. yung sinabi niya sa ano? Isang Kung press gusto niyong patunayan na hindi nga si Cabral yan, Oo. punta kayo dun. Itutulak namin kayo. Ba't itinulak ba? Ibig sabihin, itinulak si Cabral. Para di ba? Para malaman nyo kung paano mangyayari sa buhay nyo pag itutulak namin kayo dyan. Ay, nako. Ayun yung ibig sabihin, di ba? Napapasama eh. Yun mga kababayan ha. Narinig natin at napanood natin yung video tungkol dyan sa Alukan, operan na mayroong special offer mga kababayan ng 1 bilyon. Mas maganda sana Secretary Junvic Remulla na pinangalanan mo kung sino para maniwala ang tao na totoong may nag-offer sa inyo. Pero kung sinasabi mo lang na may nag-offer sa inyo, pagkatapos wala ka namang sinasabi kung sino ang nag-offer sa inyo, parang kayo lang ang gumagawa nito at nang-memresyo kayo, parang ipinapakita nyo sa mga involved sa maanumalyang flood control projects na ito, sa kasong yan, na kayo ay nakahandang tumanggap ng offer at parang nagbibigay pa kayo ng presyo, parang gusto nyo pang taasan. Ganon kasi ang impact nito eh. Parang nagpapakita kayo ng motibo na gusto nyong ma-operan ng ganong halaga. Bakit kayo magsasabi na may nag-offer sa inyo pagkatapos wala naman po kayong sinasabi kung sino ang nag-offer sa inyo? Mas matapang pa itong si Congressman Leandro Libiste. Hindi po ba mga kababayan? Meron pong nag-alok sa kanya eh. Pero anong ginawa ni Congressman Libiste? In-expose niya yung nag-alok sa kanya. Ganun sana kung totoo na may nag-offer sa inyo, Secretary Remulla. Ginagawa nyo namang ginagawa nyong eng-eng yung mga Pilipino, Secretary. May nag-offer ba kayong nalalaman? Pagkatapos hindi nyo naman sasabihin kung sino. Sinabi pa niya sa Pangulo, ang daming alam. Wala lang naniniwala po sa inyo. Alam nyo po ba? Nagpapatawa po ba kayo? Ginagawa nyong bobo at saka mga walang alam yung mga Pilipino. Dapat sana kung talaga at totoong may nag-offer sa inyo, sabihin nyo kung sino. Oo, sinasabi nyo lang, 1 bilyon, parang nagpapakita po kayo ng motibo na, oy, mag-offer po kayo sa amin ha, mag-offer kayo sa amin para maabsuelto kayo sa mga kaso nyo. Eto, start tayo ng 1 billion para kayong nag-ano nagsusubasta para kayong pataasan ng presyo. Ganun ba yun, Secretary John Vic Remulla? Ganun po kasi ang labas nito eh. Kaya dun sa komentaryo ng isang broadcaster commentator na may programa yun hindi ko, Romeo o Ronnie.
ang pangalan. Basta R ang simula ng pangalan. Napanood ko eh. Hindi ko lang na i-download o kaya na i-record yung kanyang sinabi. Pero parang totoo yung sinabi niya eh. Walang nag-aalok. Parang kayo ang nanghihingi para nang sa ganon, maabsuelto yung mga may kaso sa flood control. Kayo ang namimresyo para sa ganon ay maabsuelto sila. Mga kababayan, kayo, sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Yung bang sinasabi nitong magkapatid na Remulyang ito na may nag-aalok sa kanila ng 1 bilyon para patahimikin ang kaso nila sa flood control. Naniniwala ba kayo rito? Na totoong may nag-alok sa kanya o ito'y gawa-gawa lang nitong magkapatid na ito? Paki-comment nyo nga sa ating comment section mga kababayan. Bueno, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa abroad, mga OFW, na patuloy pong sumusubaybay sa ating munting programa. Muli po ang inyong lingkod, nagpapasalamat po sa inyo at laging nagsasabi, saan man po kayo naroroon at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.